Diyos na dakila.
pag-uwi, ako ay sisilong. Tiyak ang kapayapaan sa'yo, Panginoon. Katulad ng isang sisiw, naligtas sa panganib, sapagkat ang buhay ko ay nasa iyong kamay. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Karapat-dapat kang sambahin. Purihin ka, O katulad ng isang puno na nasa kapilong. Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito at bago ko po tawagin si Bishop Mel, tinatawagan ko si Sister Laila upang magbukas ng panalangin. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat, Diyos Ama. Sa gabing ito ay muli na naman po ninyo kaming tinipon sa pamamagitan ng prayer line na ito. Panginoon, nawa po ay basbasan ninyo si Bishop Mel sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Basbasan niyo po siya mula ulo hanggang paa. Hipuin mo po ang kanyang labi, ang kanyang puso at ang buong kaisipan niya at nawa po, Panginoon, ay maging malinis po ang aming mga puso, ang aming kaisipan at pagkalooban niyo po kami ng malinaw na pangunawa upang maintindihan po namin ang inyong katuruan sa amin sa gabing ito. Panginoong Diyos, kami po ay nagbabalik ng lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo. Sa ngalan po ni Jesus, inyong anak, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Bishop Mel. Hallelujah. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang iyong lingkod na si Bishop Mel. Tayo po ay nasa bahagi ng pagpapahayag ng banal na salita. Ngayong gabi, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang bagong pagkakataon ngayong bagong taon. Bagong pagkakataon ngayong bagong taon. Ang teksto natin o text ay manggagaling sa Efeso, unang kabanata at versikulo 18. Magsisimula po tayo ng panalangin bago tayo magsimula ng pagpapahayag ng banal na salita. Aming Ama, dakila ka nga at makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin na ang banal na salita na maririnig namin ay magsisilbing tinapay ng buhay sa pamamagitan ng pagdaloy ng iyong mahal na Espiritu ngayong gabi. Panginoon, habang naririnig namin ang iyong banal na salita at katuruan,
Hayaan mo, Panginoon, na mapuno kami na yung kaluluwatian na magsilbing ilaw, magsilbing taguyod, at magsilbing lakas sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin na tutugunin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin na dumalo dito sa Prayer Line Live, Panginoon, dahil alam mo ang bawat kalagayan namin bago pa ito mangyari, Panginoon. Kaya ngayong gabi, Panginoon, dahil ikaw lamang ang magpapahayag sa aming puso ang banal na katuruan sa salita na manggagaling sa salita, sa banal na salita ng Diyos. Pairan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod ng Espiritu, Panginoon, sa aking pagpapahayag ng iyong banal na salita ngayong gabi at katuruan upang malaya kaming makapasok sa iyong mahal na presensya. Buong puso't kaluluwa naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa gabing ito na iyong itinakda, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo, at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng mensahe, minsang pangmuli sa gabing ito ay bagong pagkakataon ngayong bagong taon. Makikita po natin sa ating text o teksto sa Ephesians or Efeso sa unang kabanata, versikulo 18. Ano man ang iyong nakaraan, ang taong ito ay naguhudyat ng mga bagong pagkakataon upang mapaganda ang iyong hinaharap. Narito ang ilang pagkakataon na ating tutunghayang ngayong gabi. Una, bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Ano man ang iyong naging pagkakamali nitong nakaraang taon, 14 na taon, ano man ang nangyari, pangako sa kanya ng salita dito sa unang kabanata ng Juan at versikulo 9. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ipinangako nga ng ating Panginoon ang kanyang gagawin kung susundin natin o susundin ninyo ang kondisyon at iyon ay pagpapahayag lamang sa kanya ng iyong kasalanan. Pangalawa, bagong pagkakataong makapagsimula ngayong bagong taon 2015. Wika ni Jesus, ang ating Panginoon, sa Juan kabanata 8 at versikulo 11. John chapter 8 verse 11. Sabi nga ng ating Panginoon sa babaeng nahuling nakikiapid, adultery, hindi rin kita parurusahan, sabi ng Panginoon, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ito ang sabi ng Panginoon sa babaeng nahuling nakikiapid o committing adultery. Masama ang kanyang nakaraan, ngunit siya'y tumanggap ng kapatawaran ng Diyos at siya'y nagkaroon ng bagong pagkakataong magbagong buhay. Sinabi naman ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Korinto, 5 kabanata, versikulo 17, sabi dito, kay gandang isipin ngayong bagong taon dahil si Kristo, masama ang kanyang nakaraan, sabi sa babae, ngunit siya'y
tumanggap ng kapatawaran ng Diyos at siya ay nagkaroon ng bagong pagkakataong magbagong buhay. Pangatlo, bagong pagkakataong harapin ang buong taon ng 2015 na taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga dito sa Ephesians chapter 1 verse 18, Efeso kabanata 1 at bersikulo 18. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag ka nang magkasala. Wika ni Jesus sa babaeng nagkasala. Hindi niya naiwasan ang magkasala noong una. Gaya rin sa atin sa prayer line na ito na hindi natin maiwasan ang magkasala noong panahon o noong una. Ngunit ngayon, nakamtanan niya ang kapatawaran ng kasalanan. Nakamtan din niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga sinulat ni Apostol Pablo, naway liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Binasa ko po ang Efeso, unang kabanata, bersikulo 18. Nasa inyo, ngayong gabi, ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo sa mga patay. Iyan ang isang pamana ng ating Panginoon sa ating buhay ngayong bagong taon, bagong pagkakataon. Pang-apat, bagong pagkakataong magtagumpay. Ano ang ibig sabihin nito? Natural lamang na dahil nasa inyo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa inyo rin ang kapangyarihang magtagumpay. Ang kailangan natin ay hindi bagong panata tuwing papasok ang bagong taon. Iyan ay ginagawa ng marami taon-taon ngunit nabibigo. New Year resolution, ngunit sila ay nabibigo. Hindi nila nagagampanan ang kanyang New Year resolution. Maaring makalipas lamang ang isang linggo sapagkat wala silang kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon laban sa hilig ng laman at mga bisyong matagal nang gumagapos o tanikala sa kanilang buhay. Iyan ang pagpatutuo ng Apostol Pablo nung sulatin niya ang Roma, kabanata 7, bersikulo 24. Roman chapter 7 verse 24. Sabi dito, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Kaya nga ngayong gabi ay matutunghayan natin dahil tayo, kung minsan tayo ay nababahala nitong bagong taon na mabibigo ang ating buhay sa mga hangad natin na mangyari sa ating buhay. Sa Mateo kabanata 6 bersikulo 33 o Matthew chapter 6 verse 33. Sabi nito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya nga, kung sino man ang nababahala ngayong bagong taon, kung nababahala sila kung ano ang mangyayari sa kanila ngayong bagong taon 2015, ikinababahala mo ba ikaw na nasa prayer line na ito ang pagpasok na taong ito? Maaring nakipagdiwang ka sa maingay na pagsalubong ng bagong taon gaya ng marami na nagdiwang nang pumasok ang 2015 taon. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso ay hindi mo maiwasang mag-alala sa maaring idudulot
ng bagong taong ito. Maaring hindi ka kabilang sa mga sinalanta ng kalikasan gaya sa Pilipinas. Yung mga bagyo na sinalanta na hindi sila nakahanda. Ngunit may mga pangyayari sa iyong buhay at tahanan na marahil hindi pa ang kapaitang bigay kaysa dagok ng kalikasan na dumating sa Pilipinas. At parang sa iyo ay hindi mo mapaniwalaan kung bakit nangyayari sa buhay ng ibang tao itong nangyayari sa Pilipinas. Natural na matakot ka sa mga pangyayaring hindi mo pa nararanasan o hindi nauunawaan. Ang kahapon ay nakaraan na ang 24 na taon at may mga pangyayaring naging dahilan upang ikay mabalisa. Maaring ikaw ay nawala ng trabaho, maaring yung asawa ay pumunta sa ibang babae. Kaya't ayaw mong bitiwan ang anumang nalalabing pag-asang maaari mong paghawakan. Kung ikaw ay isang magulang, natural na mahigpit mong hahawakan ang lahat na makapagbibigay ng katiyakan para sa hinaharap ng iyong mga anak. Kung ikaw ay magulang, ngunit ang pag-aalala ay maaring magtapos sa ganap na pagkawala na pag-asa ng maraming maging sanhi ng pagkasakit ng iyong katawan, pagkawala ng iyong trabaho, o pagkawala ng iyong asawa, o maaring marami pang iba. Kaya nga ito ang nakakabahala sa iyo ngayong bagong taon, kung ano ang mangyayari sa iyo ngayong bagong taon. Isang linggo pa lamang ang nakalipas, ngunit marami na ang nangyayaring kabiguan sa mga tao ngayon sa sanlibutan. Maaring ikaw rin ay isang biktima. Ngunit may pangako ang ating Panginoon. Gaano ka man mag-alala ay hindi mo maaring baguhin ang kinabukasan na ipinalaga sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, ito ang sa kasalukuyan mayroong akong mungkahi sa bawat isa na nasa prayer line na ito. Ilagak mo ang iyong kabalisan sa kamay ng Diyos. Commit yourself to the hands of God. At magtiwala ka ng lubos-lubusan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Maaring isipin mo, sino ba ako upang magpag-abalahan ng Diyos? Maaring ito ang iniisip mo. Sino ba ako na pagkaabalan ng Diyos? Kaya nga wala kang anumang may pagmamalaki at maaring marami ang iyong pagkukulang. At magtatanong ka, talaga bang ganap na nagtiwala ka sa Diyos? Ito ang tanong ko sa iyo, nagtiwala ka ba? Do you have faith? You have trusted? Do you have yield? Do you have committed your life to God? Kung tiyak ang iyong pagtitiwala, dapat malaman mo tiyak din ang kanyang pagtitiwala sa iyo at ang kanyang mga pangako sa iyo. Kaya nga ang teksto natin ay sa Mateo 6:33 versikulo. Sabi nga niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang mga bagay na ito ay idaragdag ko lang sa inyo. Seek ye first, sabi niya, the kingdom of God and His righteousness, and all these things will just be added unto you. So, ang pangyayari sa ating buhay ay hindi natin maiwasan kung hindi natin isinisik o inahanap muna ang katuwiran ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sariwain natin sa sandali ang mga binigkas ng ating Panginoon sa Mateo 16 na kabanata at versikulo 25. Sariwain mo ang mga sinambit ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain.
kung kayo walang trabaho na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng iyong katawan, huwag kayong mabagabag. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Sabi pa ng Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, nag-aani o kaya'y nagtitipon ng pagkain. Gayon man, pinakakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang sandali sa kanyang taas sa pamamagitan ng pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak o tumutubo itong mga magagandang bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon, sabi ng Panginoon, ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Ito po ay sa Mateo, Kabanata 6, versikulo 25. Matthew 6, verse 25. Ito ang nais sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong bagong taon. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon ngayong bagong taon upang magkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Kung tunay tayong anak ng Diyos, katungkulan ng ating Ama na alagaan tayo. May isa lamang pasubaling ibinigay ang Panginoong Hesus sa Mateo 6, versikulo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang Diyos ay may kondisyon. Tuparin natin ay tuparin din niya ang kanyang mga pangako sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, bilangin ang mga pagpapala ng Diyos sa inyo. Count all the blessing. Makikita po natin sa awit o Psalm 103 verse 2. 103 kabanata at 2 bersikulo. Dahil pinapaalala sa atin, bawat isa sa atin, nang makarating tayo dito sa bagong taon, 2015, na bilangin nyo ang mga pagpapala ng binigay sa iyo ng Diyos. Kayo ay buhay. Ikaw, sabi dito, aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutan yaong kanyang kabutihan. Marami sa atin na pag maganda ang ating buhay ay nakakalimutan na natin ang mga kabutihan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay busy o maraming ginagawa at nakakalimutan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa isang ginawang pag-aaral, marami raw ang mga nanunood ng balita gaya ng marami sa atin sa telebisyon. Hindi upang talagang malaman ang nangyayari sa buong paligid, kundi dahil nagbibigay ng kasiyahan sa kanila ang malaman na may mga taong nasa higit na masamang kalagayan kaysa kanila. Ngunit lalong mainam ay ang masiyahan sapagkat alam ninyong kayo ay tunay na pinagpapala ng Diyos. Kaya nga tayo ay nakarating sa bagong taong itong 2015 dahil pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya nga sabi niya, bilangin ang mga pagpapala ng Diyos. May mga panahong hindi natin nakikilala ang mga pagpapala ng Diyos.
hanggang tayo ay nagkaroon ng problema o nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng kahirapan. Dito lamang natin naalala ang mga pagpapala ng Diyos. Kung ang buhay natin ay karangyaan, hindi natin naalala ang pagpapala ng Diyos. Kaya natin naalala ang pagpapala ng Diyos kung tayo ay nasa gipit na kalagayan. Ganyan ang karanasan ng mga tao nung unang panahon at maski na ngayon. Sila'y ay nagpapasalamat sapagkat sila'y buhay ngayon at may mga malusog na pangangatawan gaya ng bawat isa sa atin dito sa prayer line na ito. Tayo ay may buhay, tayo ay pinagpapala, tayo ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Huwag magpasalamat lamang na hindi madalas magkasakit ang inyong anak. Ipagpasalamat natin ang malulusog at malakas na katawang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ngunit napakababaw naman kung magpapasalamat lamang tayo kung tayo ay nasa karangyaan ang buhay natin. Tayo ay magpasalamat maski na tayo ay nasa gipit na kalagayan. Gaya sa Lucas, Kabanata 18, versikulo 11, Luke chapter 18, verse 11, sabi dito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Gaya sa karamihan natin, nagpapasalamat tayo dahil hindi tayo tulad ng iba, ngunit ito ang pagkakamali natin. Tayo ay pari-parihong makasalanan. Ang pagkakaiba lang natin ay tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Si Propetang Jeremias, siya ay nabilanggo. Kung naalala nyo ang Jeremiah ikatatlong kabanata at versikulo 22. Sabi dito, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang kanyang umaga. Mercy every morning. Dakila ang kanyang katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Ito ang sabi ni Jeremiah. Kung inyong tunay na pag-aaralan, marami sa atin sa prayer line na ito ay may higit na dapat ipagpasalamat. Tayo may tirahan, may apartment, may bahay. Tayo ay may asawa, may mga anak, may mga kaibigan, may kinakain araw-araw. Ipinagpapasalamat ba natin ito sa Kanya araw-araw? O nagpapasalamat lamang tayo kung tayo ay nasa karangyaan? Bilangin ninyo ang mga pagpapala ng Diyos. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, marami sa atin ay may mga New Year resolution o panata. Kayo ba ay may panata ngayong 15 na nakapasok tayo sa bagong taon? Sa Ezekiel, Kabanata 36, versikulo 26, o Ezekiel chapter 36, verse 26. Ano ang sabi nito? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Tingnan mo ang pagmamahal ng bawat isa sa atin. Sabi niya, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin.
Karamihan sa atin ay may masuwayin na puso. Ngunit pangako ng Panginoon na gagawin niyang masunurin. Tayo ba ay may bagong panata o New Year resolution? Alam natin na taon-taon ay iyan ang ginagawa ng napakaraming tao. Kasama na tayo. Maraming New Year resolution o bagong panata. Ngunit anong nangyari? Ilan sa ating mga panata o New Year resolution ang nasira na bago pa natapos ang taon o unang linggo lamang ay nasira na ang ating mga panata. Bakit pa ganoon? Ganyan ang nangyayari sa marami sa atin kahit tapat ang ating layunin. Kaya't may mga nagsasabing dahil lagi rin lang silang nabibigo, ay mabuti pang hindi na gumawa ng anumang panata. Maaring tama ito, maraming totoo na palaging bigo ang ating mga panata, hindi natin nagagampanan. Habang iniisip ko ang pangyayaring iyan, ay naisip ko ring may dalawang dahilan kung bakit laging bigo ang tao sa pagtupad. Nagsasabi sa Mateo 15, versikulo 19. Bakit? Anong sinabi ng Panginoon? Dahil alam niya na ang puso ng mga tao ay likas na makasalanan. Sabi dito, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay,